Mga kachinggo, nakagamit na ba kayo ng electric scooter dito sa bahay? Ako ngayon ako gumamit ngayong hapon. Kasi nga nakasabay ko si Kim pumasok. So ang ginawa ko, gumamit ako ng isang Gico electric scooter. Meron pa nga dalawang klase nito na scooter. Yung isa ay kakao, yung isa naman ay beam, yung kulay violet. Yung kakao kulay yellow yon. Nakakonect na nga ang payment ng scooter direct sa mobile phone mo. Sa isang rides ay pumatak nga ito ng 70 pesos. Pasok na nga kami nang nakita namin ang vice president ng kumpanya kasama ng iba pang supervisor. Syempre nag-insa kami. Nag-log-in nga kami tapos diretso sa harapan ng computer para mag-print ng label na gagamitin namin sa product. Nakita ko nga si Jana napakadaming ipiprint kasi gagawa na naman siya ng maraming sulyang. Dito nga sa kumpanya namin, pag marami kang gawa, may katumbas yan na incentives or sa monthly performance. Yung incentives naman, lumalabas yan every quarterly. Ang tagal nga ni Jana mag-print dyan, paano ang dami niyang tinadaldal. Ang ganda daw niya kasi, kachinggo. Maganda nga ba siya? Galing niya si Jana sa trabaho. Ito na nga pala yung mga sample label na sinusulatan namin ng mga pangalan namin. Depende sa'yo kung ilan yung magagawa mo. Nakita ko na nga dito si Unihin, napaka-busy niya oh. Kulang ang isang oras na advance mong pasok sa kumpanya namin. Di ko nga lang pwede i-video ang lahat ng ginagawa ko sa loob ng kumpanya, baka tayo kasi maimasasante. Ito nga pala yung mga tray na nakikita ninyo at ito rin yung mga sinusulatan namin. Pati yan label. Aming label no. At ito naman yung reference book na sinusulatan namin. And dyan namin nilalagay yung mga records ng mga tanjay or yung materialis na ginagamit namin. Para in case na may reject, dyan nila titingnan. So, sobrang busy nga namin sa preparation, di na kami makagamit ng cellphone. At ito na nga ang pinakakahintay namin, yung uwian na. Kung nakikita nyo si Unhe, pinatay niya na yung ilaw. Siya na yung nagpatay. Dapat ang gagawa niyo yung maintenance kaso wala siya. Kahit madilim, kitang-kita ang pagiging mantika ng mukha ko. Kasi sobrang init na talaga sa loob. Nagbabay na nga rin ako kay Unhe, pero tingnan mo naman yung gagawin niya. Lagi yan ganyan, napakakasat. Sabi ko nga kung anong gagawin niya pagkagising niya. Sabi niya lang wala. Tapos sabi niya anong gagawin ko naman bukas. Sabi ko naman matutulog na. Sabi ko kay Unhe, palitan niya na lang yung kotse niya. Kasi nga ang ganda ng kotse ni Manoshi, yung maintenance namin. Tayan na nga ang Jana, pinapakalaman yung pajero ko. Siya naman daw yung magbabike. Kaso di niya alam kung paano tanggalin yung pagkaka-stand ng bike. Kasi nga merong ng Gico scooter doon sa labas. So yun ang gagamitin ko papunta doon sa Jingguk Sandan. Sa dati namin tinirahan. Total uwian naman na napag-isipan namin na kunin yung isang bike doon na hindi naman ginagamit. At ayan nga, aarangkada na si Jana. Hindi akma yung size ng upuan ko sa kanya kasi ang tangkad niya. Late kasi ako compare sa kanya. Nakarating na nga kami sa dating tirahan nila Kim at nakita na namin yung bike. Nabuksan ni Kimberly yung lock. 0-0 lang pala. Akin to, ikaw daw is. Tapos may basahan pa. Ang nakano lang dito, ito oh, nakano, delikado. Bak? Parang magaling ba? O diba tatlo na kami may sasakyan. Sakit daw ng ano niya oh. Desisyon na nga namin tatlong dumiretso na lang dito sa highway. Nakakatakot din pala. Tapos sa mga kasabayan mo ay puro mga tracking. Pasado 7:30 na nga yun mga oras na yan. Pero ang pakiramdam namin ay lunchtime na. Tawang-tawa ako kasi binabantayan ko yung grocery sa likod ni Jana. Nakarating na nga kami dito sa IBK. Napakalayo na pala nang narating namin. Grabe ang mga bako-bako ang daan. Ang sakit tuloy ng kamay ko tapos siya ang sakit daw ng puwet niya. First time kasi ni Jana malayuan ng pagbabay. Kaya ayan, sa malayo pa rin siya. Ang sakit-sakit na daw ng katawan niya at puwet niya. Naririnig ko. Pero sige, padyak pa rin. Napapansin ko nga ang bagal ni Kimberly. Yung flat pala yung gulong ng bike ni Kim. Sa katagalan na rin siguro kaya nawala ng hangin. Pero hindi namin napansin na flat na yun nung una pa lang. Kasi nga, nakaambok siya. Sorry mga kachinggo pero wala talaga akong ginawa kundi tumawa ng tumawa kasi nga first time yan ni Jana. Wakas nakarating na nga rin ako ng bahay ko. Halika kumain tayo mga kachinggo at nakarating ka dito sa pinakadulo. Kaya maraming salamat. Sa susunod ulit.